Hello, magandang araw. So, pasensya na, madilim yung mukha ko. Wala kasing ring light to. So, naka-background, lang ako. Okay. So, yung pag-uusapan natin ngayon, itong lumabas galing kay Carl Serrano. Ito sabi niya, mas umaasenso ang mga tamad kaysa sa masisipag. Okay. Ito pag-uusapan natin ngayon. Napaka-subtle nitong topic na to. So maraming anggulo dito. Yung idea, mas umaasenso daw yung tamad kaysa sa masisipag. Yung kadalasang naririnig sa mga memes o sa mga kwento ng luck o fortunate. So breaks, pero kung titingnan ng maayos, iba-iba yung dahilan. Okay, yung una, yung luck. Yung luck at saka yung timing. Yun. So, bakit? So, may mga tao na sa unang tingin ay tamad, pero nakakatama ng pagkakataon. Di ba? So, halimbawa, namana yung negosyo o pera. Ayun, namana sa mga pamilya, sa mga magulang, o basta naman. Okay, o kaya nasalo yung ang tamang pagkakataon sa trabaho o investment. Ayun. Isa pa 'yon. And then nakakakilala ng tamang tao sa tamang oras. Timing, yung tinulungan din siya, ganon. So, ayun. So, samantalang yung masisipag, minsan ay hindi na mabibigyan ng parehong pagkakataon kahit gaano sila kasipag. Di ba? Merong nagsasabi na kayod ng kayod, hindi naman umaasenso. Pero yung iba, tulog ng tulog, ayan, tinawanan pa. Mas umaasenso. So, yun. So, at saka yung perception bias. Yun. So, minsan yung mga masisipag na tao, hindi agad nakikita yung kanilang progreso dahil mabagal ang paglago nila. Yun. So, mas nahihirapan silang i-highlight ang kanilang achievements. Sa kabilang banda, yung tamad, may chance na nakikita agad yung kanilang success kasi lumilitaw na yung mas umaasenso sila. Then yung efficiency versus effort. Di ba? Hindi laging ang dami ng effort ay nagdudulot ng success, kundi ang strategy at efficiency. Maaaring ang isang tamad ay mas marunong mamuhunan sa effort sa tamang bagay. Ganon. And then marunong mag-delegate o gumamit ng resources ng maayos. So, habang yung masisipag, minsan sobrang dami ng effort pero hindi sa tamang direksyon. Ganon. And then yung risk-taking. 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 Ayun. Okay, binabasa ko na, namamali pa. Yung mga taong nakikitang tamad ay minsan risk-takers. Hindi sila stress sa maliliit na detalye kaysa mas malalakas ang chance nilang tanggapin yung malalaking opportunity. Samantalang yung masisipag sa kabaligtaran, baka conservative at less willing to risk kaysa mabagal yung progreso. So sa madaling salita, hindi laging effort ang sukatan ng tagumpay. Luck, timing, strategy, perception at risk-taking. Mali na naman, risk-taking. Malaki rin yung role nyon. So kaya minsan nakaka-frustrating na parang umaasenso ang tamad. Pero sa long term, ang consistency
Ang consistency ng skills ng masisipag ay karaniwang nagbubunga rin ng minsan mas matagal lang. Okay? So, yun lang muna. Kung naintindihan nyo, salamat. Ay kung hindi, ay okay lang. Okay? So, hanggang doon lang ang topic natin. Ito yung title, mas umaasenso ang mga tamad kaysa masisipag. So, kaya, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Yun ang sabi, di ba? Yung mga memes. So, hindi. Lagyan din natin ng sipag. Sipag, tiyaga, pananalig sa Diyos. Yan. Yan yung nararapat. So, ano pa bang ating idadagdag dito? So, ano pa? Pwede rin ano? So, dagdagan pa natin, ha? Ito pa yung mas malalim, malalim na psychological, social perspective kung bakit parang mas pinapalad yung tamad. Dagdagan natin to, ha? Kala ko magpapaalam na tayo, pero pahabol, dagdagan natin. So, yung psychological bias, survivorship bias. So, madalas nating nakikita lang ang mga tagumpay ng tamad. Pero, hindi natin nakikita ang maraming tamad, pero hindi umuusad. Okay? Ang utak natin mas nagpo-focus sa exceptions kaysa sa rule. Kaya lumilitaw na mas umaasenso yung tamad kahit statistically, mas marami pa rin ang masisipag na nagtatagumpay sa katagalan. Perception ng effort versus result. Ayun. So, may tinatawag na effort discounting kapag nakakakita tayo ng isang taong tamad, pero may magandang resulta, mas nagiging notable sa atin. Ang masisipag na silent worker na steady ang progress, madalas hindi napapansin sa paligid, kaya parang hindi sila umaasenso. Okay? And then, stress, productivity. Stress at productivity. Ang mga sobrang sipag ay kadalasang nag-overwork na pwedeng magdulot ng burnout at mabagal na long-term progress. Samantalang yung mga tamad, pero relax, kadalasang may mas malinaw ang isip at mas strategic kapag kailangan. So kahit mas kaunti ang effort, epektibo ang resulta. Okay, sa network at social leverage, minsan yung tamad may social advantage, family connections, friends o mentor na tumutulong sa kanila sa tamang oras. Samantalang yung masisipag pero walang network ay nagtatangkang mag-advance sa pamamagitan ng sariling effort lang. Mas mabagal ang resulta. Ayun, mas mabagal ang resulta. So, risk tolerance. Psychologically, studies show mas masisipag, kadalasang conservative. Gusto siguraduhin ang outcome bago kumilos. Samantalang yung mga tamad, minsan risk takers. Kahit hindi nila planado, kapag sinwerte, mataas ang payoff. Ayan. Kaya minsan, kahit maliit ang effort ng tamad, malaki ang reward kung tama ang chance. And then sa long-term reality check, sa short term, parang mas pinapalad ang tamad. Samantalang sa long term, mas stable at predictable ang success ng masisipag, lalo na kapag skill, consistency ang pinagsama. Okay. Synthesis natin. Okay, ayan na. Ito na. Ito importante ito. Ang success ay halo ng effort, strategy, luck, at social context. Kaya ang tamad, minsan lumalabas na mas mabilis umusad, pero hindi palaging pangmatagalan. Ang masisipag po, kahit mabagal sa simula, kadalasan, mas sustainable ang progreso. Okay? Yan lang po muna ating pag-uusapan ngayon. Magandang araw po sa inyo lahat. To God, all the glory.